Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot na Pasko para sa libo-libong taga-barangay Katmon sa Malabon. Matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga tahanan, napaiyak na lang ang ilan nang makitang halos maabok ang kanilang ari-arian. Inabot ng mahigit 7 oras bago naapula ang apoy kagabi dahil nahirapan umano ang mga bumberong mapasok ang lugar. Pero iba ang idinaraing ng mga residente. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Vicky Emil, tumagal nga ng may 7 oras ang naganap na sunog dito sa Katmon, Malabon. Kaya naman nasa 1,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kaya ang hinihiling lang ngayon, kagyat na tulong. Sa laki ng sunog sa barangay Katmon sa Malabon kahapon, nabalot ng makapal na itim na usok ang himpapawid. Magit 7 oras ang itinagal bago tuluyang naapula ang sunog mag-alas 12 ng hating gabi. Hindi bababa sa 80 truck ng bumbero ang rumesponde. Ganito na ang itsura ng lugar ngayon. Naapo ang mga bahay at pinatag ng apoy ang komunidad. Sa kabila ng malawak na pinsala, walang naitalang nasawi. Si Mary Joy, emosyonal nang makitang halos wala nang natira sa kagagawa lang nilang bahay. Walang natira? Pasko. Walang natitira, sir. Hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang-wala nga po eh. Ang kanyang mister na pinuno ng samahan ng mga residente sa lugar, hindi rin maiwasang maiyak sa sinapit ng kanilang magkakapitbahay. Sana bigyan man kami ng kaunting tulong. Kakaiyak. Laming mga senior citizen na nagsasalita sa akin, ha? Kuya, nagpukuya sila sa akin kahit senior na. Tulungan mo naman kami. Sabi ko wala akong maitulong dahil wala rin akong pera eh. Wala halos mapakinabangan ang mga residente sa mga natupok na bahay maliban sa mga yero at bakal. Wala sa kanilang bahay si Joselito Javien at kanyang misis nang maganap ang sunog kaya wala silang naisalba. Kahit anong gamit wala kami na ilikas kahit nga damit eh. Pasalamat na lang din po kami. Yung anak ko po na nandito, nakaalis din po. Ayon sa mga residente sa ilang dekada nilang paninirahan, dito sa Sitio 6, Barangay Katmon, Malabon City, ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking sunog na naranasan nila. Ayon sa Malabon LGU, nasa 315 na bahay ang naitalang nasunog, kung saan halos 200 ang totally burned. Sabi ng Bureau of Fire Protection sa Malabon, malakas ang hangin at gawa sa light materials ang mga dikit-dikit na bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Kwento ng mga nasunugan, sobrang bilis ng pangyayari. So bali po yung kumalat na po talaga yung apoy, sobrang lakas na po. Mga sumasabog po na kuryente, opo. Pumuputok na lahat eh. So ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit-bit ko sila ganyan. Takbo na kami kahit saan kami makapunta basta makalayo lang. Hirap din ang mga bumbero na mapasok ang lugar. Ang hindrance natin is malilit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, nandun kami, hindi kami makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Pero sabi ng ibang residente, Walang tubig. Nung dumating at hindi sila pumasok dyan sa area na yan. Walang bumbiro dyan. Ang katotohanan yan, isang hose lang ang dumaan dito. Sa daming bumbiro, isang hose lang. Ang maraming nagtulungan yung tao. Hindi po totoo yun. Ginagawa po namin yung trabaho namin. Yung sinasabing nawalan ng tubig, siguro yung kasi yung fire truck natin, ano lang naman yan eh. 1,000 gallon lang, may minuto lang po siya na mauubos agad, pero may nagsusupply naman. Nasa 3 evacuation centers na ang mga nasunugan, kaya sa mga tents sa covered court ng Katmon Integrated School. Na ibibigay naman daw ang mga pangunahing pangailangan nila. Pero may mga pamilya pang hindi nakakapasok sa evacuation center, gaya ng pamilya ni Mary Jane. Wala pa man siyang kamag-anak sa Metro Manila, kaya sa tabi ng tapunan daw ng basurahan natulog ang pamilya. Kahit matulugan lang talaga namin kasi hindi kami taga rito. Taga Butuan po kami.
Mahirap naman sir kasi may sakit kasi ako sa puso eh. Sabi namin, standby, wag silang aalis kasi nga po ginagawa po namin yung paraan namin. Emil, ayon sa mga taga CSWD Malabon na nakausap natin, ginagawa daw talaga nila lahat ng paraan para nga mabigyan ng tutuluyan ngayong gabi yung mga nasunugan at may inilalaan na rin daw na 2 pang espasyo sa ilang barangay nila dito sa lungsod ng Malabon. Yan muna ang latest mula rito sa Katmon, Malabon. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz.